Sino ba nakakaalam na yung sumakay doon sa Jeju Air, yun lang pala yung last na buhay niya? Diba? At yung isa ring lingkod ng Panginoon, our dear Pastor Anthony, diba? Sino ba makakaalam niya? Marami nangyari sa mundo doon na hindi natin kontrolado. Pero dahil nga hindi natin kontrolado yung buhay natin, ano yung pinaka-bottom line na meron tayo as a Christian? We have to remind ourselves na sa pinakamahalagang bagay na dapat meron tayo, yung kaligtasan na tinatanggap sa Panginoon. I think God will create a miracle sa buhay natin pag magsisimula tayo magpahagi ng Kanyang salita. Kasi bakit? Pangako yun ng Panginoon sa Matthew chapter 28. Diba? Ano sabi doon? Go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Ano yung pinakamatinding pangako ng Panginoon doon? And I am with you to the very ends of the earth. So Jesus Christ is enough for us to sustain us. Kasi pag sinabi ng Panginoon, and I am with you, ibig sabihin, lahat ng pangangailangan natin from the physical aspect in everything para mabuhay tayo, ibibigay yan ng Diyos. Amen po ba? Kasi pangako niya yan. So praise the Lord, no, sa ating mga leading actors and actress. Ayan. Kaya, ayan. So to be continued, ibig sabihin, may part 2 yan. Di ba? Tama ba, Direk Mendoza? Praise the Lord. So, kaya at tayo manalangin sa Panginoon sa oras ito. Muli at tayo ilagaw sa Diyos at humingi ng karunungan at pusukuan sa ating isipan sa unang mensahe ng Panginoon itong taong 2025 sa mga anak. Lord, we thank you and we honor you sa lahat, Panginoon. Pagkasigayin ko po sa buhay ng iyong mga anak. Tunay, Lord God, na kung isa-isahin po namin, it is a countless blessing that we can count in our life, Panginoon. Maybe kulang yung buhay po namin para ipagpasalamat namin or bilangin namin isa-isa kung gaano pa naging mabuti sa amin. But Lord, allow us this moment, Lord, na itong maiksing buhay natin ito ay magpasalamat namin sa kabutihan mo. Let the goodness of yours radiate, Lord God, in our life, in our hearts right now, gaano kabuti sa aming mga buhay. At bigyan niyo kami ng karunungan, bigyan niyo kami ng kaliwanagan ng pag-iisip, pusohan ng tanggapin ang kalooban ng salita upang mas maintindihan namin ang dakila mo layunin sa buhay po namin, sa buhay po ng mga anak, sa buhay, Lord, ng church na ito na kung saan tinawag mo kami para gawin ang iyong kalooban. Thank you and we honor you in Jesus' name. Amen and amen. Ayan, so ating po sa ating Bible sa Luke chapter 15 verse 10, which is ito yung pinaka-main text po natin doon sa ating poster sa likod na each one. Bakit ba tayo kailangan magbahagi ng salita ng Panginoon? At gawin natin ito sa ating buhay. Dahil may panukala ang Panginoon sa kanyang salita. Yan ay ating mababasa sa Luke chapter 15 verse 10. Ayan. Let me read to you in NLT, New Living Translation. Sabi doon sa verse 15, chapter 15, verse 10, sabi doon, in the same way, there is joy in the presence of God's angel when even one sinner repents. Ibig sabihin, mga kapatid, nung kayo ay nagsisi na sa Panginoon, pinasaya niyo ang langit. Amen ba? You bring joy to the heavens and to the angels. Alam po, throughout the Bible, wala akong mabasang ibang mga senaryo sa Bible na nagbigay ng kagalakan sa langit. Maliban itong verse na ito. Throughout from Genesis to Revelation, nagre-recall ako. Wala. Sabi ko, Lord, ano ba yung buot sa binanggit mo, Lord, na naging masaya ang langit sa isang tao, babalik sa'yo na makasalanan. Meron ba bang ibang text sa Biblia na nagkaroon ng kagalakan sa langit?
pakisabi. From Genesis, ano ba nangyari sa Genesis? Sabi ko, wala. Wala akong marinig from Exodus. Wala rin. From Leviticus, from Numbers and Deuteronomy, wala sinasabi na nung pumasok na sila, Joshua sa promise na, wala sinasabi na, and the heavens are rejoicing now because the people of God are entering the promised land. Wala. Diba? Napunta ng Judges, ng Ruth, and even the book of Psalms. Esther, Nehemiah, 1st and 2nd Kings, wala po recall. This is the only verse in the Bible na nagsasabi na pag ang isang makasalanang tao ay nagbalik loob sa Diyos o nag-repent, nagkakaroon ng kasiyahan ang sangkalitan. Ibig sabihin, this is the center of God's will to everyone, to every humankind that go back to the Father. Mahalaga pala ang pagsisisi ng kasalanan or pag-repent sa Diyos. Kasi bakit? Naghahayag ito ng kasiyahan sa langit. Ito po yung gusto kong maibahagi sa mga oras na ito, itong text na ito. Pero bago na magpatuloy, allow me to give to you the background of this text. Itong Luke chapter 15, verse. In fact, ito pong ating pinag-uusapan, nagsimula po sa chapter 15, verse 1. It is a response of the Lord Jesus Christ sa mga tax collectors, sa mga Pharisees, na kung saan Jesus Christ is questioning by these religious leaders why He is mingling to the sinners, so-called the tax collectors. No? Kasi nga during that time, yung mga tax collectors, ito po yung mga nagbibigay, naniningil sa mga Hudyo from the Roman side ng mga tax para ipahatid sa Roman ang mga tax na ibinibigay ng mga Hudyo. At dahil doon, nagkakaroon po dito ng konting, konting dayaan ng pera. No? Halimbawa, kung ang tax lang nila ay 500, ang ginagawa ng mga tax collectors, ginagawa nilang 1,000. Eh wala naman silang magawa kasi nire-report sila from the Roman government. Kaya itong mga religious leaders, nababansagan tuloy yung mga tax collectors at even yung mga taong sabi natin nasa mababang klase ng society that they are the sinners. Kumbaga, the religious leaders or itong mga Pharisees, itong mga Sadducees, itong mga scribes, itong mga lawmaker, during that time, dapat ito sana yung mas magbigay ng mas malawak na kapunawan sa mga tao na gumagawa, but they are the one who condemning those people. Then suddenly, Jesus Christ appeared to them and sabi siya na siya yung way, the truth, and the life. And suddenly, the Pharisees saw that, ito ba yung Kristo ninyo na ipaghalubilo sa mga makasalanan? Kung mga pag ikaw ay isang Hudyo at you are one of the tax collectors, you are judged by the community during that time. Dumadaan ko pala ang tingin sa'yo, makasalanan ka na. Why? Because as a Jewish person, they know the covenant of God to them. Alam nila ang law, alam nila ang Torah. Na dapat hindi sila nakipag-compromise sa ibang bayan, sa ibang nation. Alam nila yun. At ginagamit ng mga Pariseo yung salita ng Diyos to condemn people. You know, sometimes if we use the Bible in a wrong way, masakit ito. Pag nagagamit sa ibang sa hindi magandang way. Kaya dapat when we use the Bible, see to it that the Bible is correct and tama yung pagkakaunaw at tama yung pag-apply natin. So ito yung response ng Panginoon. Tatlong parable po ito. The parable of the lost sheep, the parable of the lost coin, and the parable of the prodigal son. At doon sa bago po sabihin ng Panginoon yung parable of the prodigal son, doon niya binanggit yung verse 10 na kung saan, you know what? As sinners realize kailangan niya mag-repent, you know what? Angels in heaven are rejoicing. So itong tatlong parable na ito ay sagot ng Panginoon
doon sa allegation sa verse na the tax collectors and the notorious sinners often came to listen to Jesus' teaching. This made the Pharisees and teachers of religious law complain that he was associating with the simple people, even eating with them. So ito yung response ng Panginoon doon sa question ng mga Pariseo, bakit ka nakikipaghalubilo sa mga taong makasalanan? At dito na bigyan ng Panginoon ng mga bagay na dapat pinag-iisipan ng mga taong should be, they are the protector of the law, but they are condemning the people of what they are doing. Ano sabi ng Panginoon? The lost sheep. Ano yung kwento ng the lost sheep? Sabi niya kaya, he is willing to abandon the 99 just to find the one. Parang sinasabi sa mga religious leaders, you know what, religious leaders? Ang puso ng Panginoon, iniwan niya yung 99 in a safe place at hinanap niya yung isa. Dapat ganun, parang sinabi, dapat ganun kayo nag-iisip sa mga taong ito na nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos. Ba't hindi ganyan ang ginagawa niya? Kinukondemn niyo sila sa mga kasalanan. And the next is the parable of the lost coin. Dito, ginamit ng Panginoon ang isang babae. Kasi nga, during that time, woman, kumbaga, low-class citizen nung panahon na yun. At bilang isang babae, during that time, napakahalaga ng isang denaryo. Naalala ko yung lola ko nung bata pa kami pag natatapon yung bigas. Kahit na mga 5 butil lang, pinupuhin niya talaga. At yung ganyan, alam nyo, mga apo, napakahalaga ng bigas. Samantalang nakaraan, nakita ko niya ni Ana, yung hinahata ko ng bigas na galing kila Robby, butas na pala yung sako kasi sumakayad doon sa semento. Sabi niya, basta yung bigas ko butas na. Di ba? Hindi ko naman pinulit yung mga yung mga natapon. So, imagine, itong mga taong to, ganun sila kahirap during that time. And to illustrate ng Panginoon na baliwala yung pera pag hindi talaga yun nagastos. So, hinanap talaga ng woman kung saan yung pera na yun. At he exert all the effort, which is symbolized that God's grace sa mga tao nawawala sa Kanya. Na nagbigay siya ng full effort para mahanap lang tayo. Amen po ba? God initiate the grace on us para mahanap tayo matagpuan ng Panginoon. Ito yung dapat naiisip ng mga religious leaders na to. Pero, again, wala na silang ganong isip. And the last parable, sinabi ng Panginoon is the parable of the prodigal son. Ito napakalinaw yung mensahe ng Panginoon sa mga religious leaders na kung paano dapat sila kumabot ng kanilang mga kababayan during that time. Yung panganay, simbolo na ito yung bayan ng Israel, yung bunso na nagwaldas ng pera ng kanyang tatay, simbolize ito yung mga taong makasalanan noong panahon nila. Pero itong makasalanan to, nung na-realize niya yung bunso na siya ay naging makasalanan sa kanyang tatay at bumalik sa piling ng kanyang ama. Di ba yun yung kwento? Humingi ng mana yung bunsong anak at kung nakuha niya, sabi doon, he squandered his wealth to the unworthy manners, sabi ng Bible. So pakalalayo, sabi ng Tagalog version, nagpakalalayo siya at inubos niya sa isang hindi magandang bagay ang kanyang pera at dumating yung point na naubos na yung kanyang mana, yung kanyang salapi. Ang nangyari, nagkaroon ng tagirap sa lugar na yon. At sabi ng Bible, yung bunsong anak na ito ay nag-alaga ng baboy, which is a symbolize na ito yung pinaka mahirap na trabaho during that time. In the Bible tells us itong bunsong ito, halos kainin niya na raw yung pinapakain sa baboy. Pero anong sabi ng Bible? He came to his senses. Na yung kanyang father, mayroong mga servant, pero never na kumain ng pagkain ng baboy. So doon yung na-realize yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. At nung na-realize siya na mabuti pala ang kanyang ama, yun yung nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para bumalik. Alam mo, God always remind me of that goodness of God sa buhay. Na pag naalala ko yung kabutihan ng Panginoon, ito yung nagiging lakas ko rin para magpatuloy na maglingkod sa Diyos.
Most of the time, of course, nangihina tayo. Most of the time, parang, Lord, parang talaga bang tinawag mo ako? Nag-doubt ako sa calling. Pero pag nasa calling, naaalala ko yung gano'ng kabuti ang Panginoon sa buhay ko. That give me courage again and strength to serve the living God. The same mo yung bunso kapatid. Narealize siya na napakabuti ang kanyang anak, ang kanyang tatay, bumalik po siya. Ano sabi niya? Dahil, pag manakot ko rin anak, kaya mo na ako kalipin. Sabihin, yung anak, bumalik siya, inalis siya lahat ng kanyang karapatan na sa kanyang sarili. Isa nga yung pangarap niya, maging alipin ng kanyang tatay. Kasi nga yung mga alipin yun ng kanyang tatay, hindi pinabayaan ng kanyang ama. Ang sagot ng tatay, hindi anak. Anak ka, anong nangyari sa'yo? Anak pa rin. Diba? It's an illustration na isang taong makasalanan, ano man yung nangyari sa kanyang buhay. Siya na yung sabi, siya yung pinakamasamang tao sa buong mundo. Once na ma-realize niya pabuti ng Panginoon, yayakapin siya ng ating Diyos. So ito yung story. Ito yung kabuuan ng kwento na kung saan nakapaloob doon. Yung Luke chapter 15, verse 10. Ipinahayag ng Panginoon na itong mga religious leaders dapat meron silang pusong mahabagin sa kanilang mga kababayan na kung saan malayo sa Diyos. Sila dapat yung bridge para mas malapit ang Diyos sa kanila. But the problem is, sila yung nagiging hadlang para hindi nila mas makilala ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa oras na ito, nais yung pag-usapan natin yung God's delighted in a repentant sinners. Kung meron mang isang kinasisiya ang Diyos sa kanyang sarili, ito yung mga makasalanan na nagbabalik loob sa kanila. Amen po ba? Ibig sabihin, nung tayo po ay nagbalik loob sa Panginoon, naintindihan natin yung ating faith sa ating Panginoon, naging masaya ang Diyos sa atin. So it is God's calling us to repent because we are all valuable in His eyes. So, ang panawagan ng Panginoon ngayon, nung dumating ang Panginoong Hesus, lahat dapat tayo ay magsisi na at magbago ng ating pag-iisip. Dahil bakit? Ba't tinatawag ng Panginoon na mag-repent? Because lahat tayo ay mahalaga sa Kanyang piling. Amen ba? Mahalaga tayo sa Diyos. At pinatunayan niya yung halaga mo sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan ng Kanyang anak doon sa krus ng Kalbaryo. So it is our responsibility to respond to His grace with a repentant heart, acknowledging His mercy and turning away from sin and aligning our lives with His will. It is our responsibility ngayon. Na dapat na-check na natin yung ating buhay, yung ating pag-iisip, yung ating puso, yung ating mga pangarap, na yung mga pangarap na yan ay naka-align ba talaga sa kalooban ng Diyos? It is not our responsibility. Why? Because God opened now the gate going to heaven through our Lord Jesus Christ. Na mula doon sa isang taong makasalanan, gagawin niya from sinner to saint. Dati kang makasalanan, pero ngayon ng Panginoong Hesus at natin ka sa Kanya, isang na saint. At hindi pwedeng gawin ng tao yan. At itong panawagan na to ay nagre-remind sa atin sa kapanahonan ngayon bilang isang Kristiyano, bilang isang church, na dapat din tayo magbahagi ng salita ng Panginoon. Amen po ba? So, sharing to you the three fundamental truths that is revealed in Luke chapter 15, verse 10, can provide a deeper insight into why evangelism is vital to the church or to the body of Christ.
yung tatlong truth na nasasabi ko sa inyo ngayon, na pinahayag sa Luke chapter 15, ay magbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa. Bakit ba mahalaga ang pagbabahagi ng Diyos o salita ng Panginoon o ang Ebanghelyo sa ibang taong hindi pa nakakilala sa Ebanghelyo ng Panginoon? Maybe some of them are aware that Jesus Christ died for them. Pero hindi pa talaga nila naranasan yung tinatawag din pagpapala ng Panginoon sa mga na kanyang pagpatawad sa krus ng Kalbaryo. At through this, three fundamental truths will give us a deeper insight. Number one is, ano yon? The reality of God's grace. So sa ating binasa, Luke chapter 15 verse 10 offers a powerful depiction, or the other word is description, okay, of God's grace, stating, ano sabi doon? In the same way, sabi doon, I tell you the truth, I tell you that there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repent. Pagpapakita tayo ng isang makapangyarihang portrayal, paano ang grace of God ay napakabuti sa sanlibutan ito. So within that context, the parable of the lost sheep, the lost coin, and the lost son in this verse highlights the key aspects of God's grace. His love for the lost, the joy found in repentance, and the transformative power of grace. So ano ba yung reality of grace? Based on Luke chapter 15, verse 10. Number one is, dito din makikita yung God's love for the lost. Yung pag-ibig ng Diyos sa mga taong nawala sa Kanya. O yung pag-ibig ng Diyos sa mga taong malayo sa Kanya. Dito din makikita yung katotohanan ng grace ng Panginoon. So God's love for the lost. Sabi nito, in the parables, Luke chapter 15 verse 10, Jesus paint a picture of the shepherd leaving the 99 sheep and search for one stray sheep, or a woman searching diligently for a lost coin. These stories illustrate God's attention and affection extend to those who are spiritually lost, those who have wandered away from Him through sin, disobedience, or separation. So doon, yung illustration na yun, pinapakita ng Panginoon na kung gaano niya iniibig yung mga taong nawala sa Kanya. And He pursued those people not to judge them, but by His love. Yan po yung nangyari sa atin. Nung wala pa tayo sa Panginoon, God pursue us by His love. Pero imbis na ipurso ng mga religious leaders, ng mga Pharisees, ng mga Sadducees, ang mga taong ito, hindi nila pinupurso to the love of God sa buhay nila, but they are condemning these people. Kaya nga, makikita natin sa isang Kristiyano kung natanggap niya talaga ang pag-ibig ng Panginoon. Kasi bakit? Ito rin yung magtutulak sa Kanya para gawin ito sa ibang tao. Amen ba? Ito rin eh. Kasi kung tayo lang, sarili mo lang, ano pa kailangan ko sa mga tao? Yan, I have life. May buhay ko na dapat kong asikasuhin, di ba? Pero dahil nakita mo yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay mo, at nakita mo kung gaano ka inibig ng Panginoon, gaano ka pinatawad ng Diyos, the gravity of your sin, naunawaan mo yon, ito rin yung magbibigay sa'yo ng reason why you need to share the gospel of God to the other people. So God's grace is not selective or conditional. It is inclusive and expansive, pursuing every individual regardless of their past or present. So, dito po tingnan natin yung mga word na not selective. Yung grace ng Panginoon is not selective. Ibig sabihin, hindi siya namimili na, ito si
si Gerald kasi mukhang matangkad to, wala yung katawan, so iligtas ko ito. Hindi na ganun si Lord. Hindi siya namimili ng mga tao, but His grace is for all people. Ibig sabihin, pantay-pantay ang biyaya ng Diyos at pag-abot niya sa bawat isa sa atin. So ano ba yung bagay na katotohanan sa grace ng Panginoon? Not just, nakita natin dito yung God's love to the lost. Ito po yung sa mga katotohanan ng grace ng Panginoon. Ano pa? Based sa Luke chapter 15 verse 10, ano pa? Makita natin yung the word na the joy of repentance. If we try to illustrate yung prodigal son, makita po natin naging masaya ang bunso nito going back to the Father. Tayo po ba? Nung tayo po ay nagrepent na sa Panginoon, naramdaman niyo rin ba yung kasiyahan na ito? Do you really feel the joy of repenting going back to the Lord? Na alam mo palang Panginoon na hindi ka pala kinundem, na alam mo palang Panginoon na hindi ka hinusgan kung ano man yung nakaraan mo, but papatawari ka ano man yung nakaraan mo. And if you understand that in the level of spirituality, you will experience that joy. Masarap po manumbalik sa piling ng Panginoon. Amen po ba? Diba sabi nga sa Bible, yung mga tao lang nag-i-enjoy sa presensya ng Panginoon ay yung mga tao lang na merong espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, pag meron ka ng espiritu ng Diyos, ibig sabihin, ikaw ay nanumbalik ka na sa Diyos. Repentance in this context, is not just momentary acknowledgement of wrongdoing, but a heartfelt return to the Father, surrendering to His love, mercy, and forgiveness. So yung pagsisisi, o pagbaba, kasi yung word kasi na repentance, sa Greek niyan is metanoia. Ang ibig sabihin is pagbabago ng pag-iisip. Kung dati ginagawa mo ang mga bagay ito, ngayon meron ka ng pananalig kay Jesus, hindi mo na siya gagawin. Kasi nga, yan ay labag sa kalooban ng Diyos. So magbabago ka ng pag-iisip. Yan ang ibig sabihin ng repentance. At ang repentance, sabi nga, ay hindi lang acknowledgement of momentary of wrongdoing, but it's a heartfelt return to the Father. Hindi mo na na-acknowledge, Lord, mali talaga ako. Kung hindi, isang pagbabalik loob sa Diyos na mayroong pagpapakumbaba sa Kanya. Yan ang ibig sabihin ng repentance in the context of Luke chapter 15. Repentance is the response to the realization of God's grace. Na nung naunawaan mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, na meron na pala pagpatawad na ginawang Panginoon para sa iyo, ito yon, the acknowledgement of one's needs for His forgiveness and decision to embrace a new way of living in according to the will of God. Na ina-acknowledge mo ngayon, simula ngayon, Panginoon, ang buhay ko dapat ay naaayon na sa iyong kalooban. Nasimula ng Panginoon, maybe, from time to time, nararamdaman ko pa na yung sarili ko yung umiirap. But Lord, dahil alam ko na yung kalooban mo, Lord, I will leave my heart, my whole being, just to obey through Him. Alam niyo, kadalasan ng kalooban ng Panginoon, salungat sa ating iniisip. Salungat. But we need to remind ourselves na nagbinago ka ng Panginoon. Di ba? Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15, if anyone is in Christ, ano sabi doon? He is new. You are not old anymore. Kung ano yung dati ka, iba na yon. Binigyan ka ng panibagong buhay ng Lord, yan yung dapat ilakad mo na sa iyong buhay ngayon. Yung new life in the Lord, not the old one. Diba, parang mga Israelites, nilabas na nga sila sa pagkakaalibi at ginabay siya ng kapangyarihan ng Panginoon, pero dumarit sa point na
Sabi ng mga Israelite, Lord, mas balik na lang kami ng Egypt kasi doon nakakain kami ng karne. Kanya man, pinagpalit yung karne sa presensya ng Diyos. Pero ba tayong ganyan minsan? Para mas maganda dati kong buhay kasi walang gumugulo sa akin. Kung kailangan ko naging Kristyano, parang ang dami mo naging problema. O sige, balik ka sa ng buhay. Kaya nga sabi nga, di ba? Now that you're a Christian, learn to choose your struggle. Tanong ko sa inyo, Kristiyano o hindi Kristiyano, may struggle o wala? Meron, di ba? Okay, Kristiyano, hindi Kristiyano, may problema o wala? Meron. Tanong ko sa inyo, choose your problem. Para mas masarap at problemahin kung paano ko mag-pray every morning. Tama? Para mas masarap natin mag-problemahin, paano ko ba aayusin ang devotion ko? Kasi ang dami kong schedule, problemado talaga. Paano maganda kayong problema yun? Paano ko ba aayusin yung aking every Sunday worship na talaga ako yung pinakamaaga sa church? Yung magandang laban yun? Dapat yan na yung mga laban ng Kristiyano ngayon, di ba? That's our struggle right now. Paano ko ba mas lumalim pa sa iyong salita at maging isa akong mahusay na yung alagad? Kasi yung mga struggle mo, yung mga chismis, dapat hindi struggle ng mga Kristiyano yan. Yung pinag-uusapan yung buhay ng may buhay. That's not our struggle. Amen ba? Na ikaw pa yung mas nakakaon ng latest na naghiwalay na pala si ganito. Ikaw pa yung mas nakakaalam. Diba? Dapat hindi na tayo maraway. Because that's not our struggle anymore. This 2025, learn to choose now your battle for life. Sa buhay natin. Now, our church, this KCPC, unti-unti po tayong nagkakaroon po ng tawag ito ng pagpapaalala sa atin na ating battle talaga is pumabot ng kaluluwa. Amen ba? This is our battle, mga kapatid. Ito ngayon yung sinasabi natin ng Panginoon. Kaya nga, we declare the word enlarge. Tandaan natin, sa pag-declare natin ng mga bagay na yan, tandaan din natin the battle against the enemy. Alam niyo bago kayo mag-play? Sabi ni Brother Ace, ano nangyari? Naka-off yung nag-shutdown yung computer. Until now, yung isang monitor, wala. Hindi ko alam bakit anong nangyari. I-play natin yung evangelism, video clips kanina. Dami namin ginawa para ma-operate yung computer. Kasi amin, hindi nakapunta ngayon kasi bakit? Di makabagong si TV. Sabi ko, first Sunday of this year, nagpapaalala ang demonyo. Para sinasabi niya, hanggang saan ba kayo? Di ba? Parang sinasabi niya, sige nga. Baka mamaya silabig din ng niebe. Baka mamaya hanggang salita lang kayo. Paparamdam eh. Di ba? Meron tayong prayer passive na kanaan. Ngayon, umaatake siya. Paparamdam siya. And we need to be aware that phenomenon, yung mga bagay na yun, huwag natin i-ignore. Huwag tayo padaya sa gawa ng kaaway. Dapat we need to be spiritually awake. Kasi bakit? Baka may makasanayan natin yung mga ganyan. Normal namin, nag-shutdown yung computer, no? Let's be alert. Sabi ng Bible, our struggle is not against flesh and blood. Na hindi mo kaya ng katawan sa katawan, hindi mo kaya sa utak ng utak. Kaya mo lang yan, magagabi mo lang yan sa magitan ng salita ng Panginoon. Amen po ba? So ito dapat yung ating tignan sa ating buhay. So the joy of repentance. So grace of God is the catalyst for repentance. God's grace is not just only for forgiveness, but it empowered the sinner to live differently. Mahirap mabuhay na walang biyaya ng Diyos sa atin. So the grace of God will empower us to live differently as a sinner, embracing a new identity as child of God. Dapat klaro ito sa atin, sa bawat isa, na tayo ay anak na ng Diyos at papahalagahan natin that kind of identity na ibinigay ng Diyos sa atin.
Ano sabi ng John chapter 1 verse 12? Diba? To those who believe in Him, to those who accept in Him, He gave the right, not the privilege, to become a children of God. Remind ourselves na anak tayo ng Panginoon. Nung nilagay tayo ng Panginoon sa ibang level ng buhay. Amen? Naintindihan tayo ganito. Sabi ng Lord, binigyan ko na kayo sa mga nagkasing buhay, yun yung level ninyo. Una tayo pumunta sa level 1. Sa level 10 na. But from time to time, many of us want to go to the level 1. Again, just like the Israelites. Ano ba yung sabihin ng right to become a children of God? Ibig sabihin kung ano ang meron ang tatay natin, pwede mong hingin. Kalakasan, practical tayo, pera. Sino ba hindi kailangan ng pera? Di ba? Pero sabi ni Lord, bago ka bigyan ng pera, kailangan mo na magbago yung mindset. Kasi bakit tanggapin mo yung pera bigyan ng Panginoon? In according to the mindset that you have right now. No? You need to change the way you think. Monetary blessing in this earth. Ba't ka bibigyan ni Lord ng 1 million, 10 million, 20 million? Ano gagawin mo? Ay, baka pang shopping mo lang, sabi ni Lord, hindi yan. Hindi ko ibigay sa'yo. Baka pang around the world mo lang, tapos picture-picture ka, di ba? Praise the Lord, apunta po ako ng Boracay, di ba? Ganyan nga yung mga tao, di ba? Iba talaga ang Panginoon, ang presensya ng Diyos. Nasa New Zealand ako ngayon. Sinama pa si Lord sa kanya mga post, di ba? Tapos may kasama, tinatawag natin na ini-spiritualize nila lagi yung kanilang mga sitwasyon. Pero ano ba talaga kalooban ng Panginoon? Is tumabot ng mga taong makasalanan. Di ba? Kinakalooban ng Diyos eh. Di ba sabi ng Panginoon na huwag na kayo maglakwat siya, huwag na kayong gumala yan, no? But you should know the purpose of God in our life. Sino bang ayaw naman na makapunta na iba't ibang lugar? But ngayon ba? Yan ba yung talagang tinuturo ng Diyos sa atin? So this is the reality of grace. That the reality of grace is God's love for the lost and the joy of repentance. The third reality is the reality of lostness. Ng pagkawala. Ano ba yung sabihin niya, Pastor? What is the lostness means? Spiritual lostness refers to a state of being separated from God, lacking a relationship with Him, and living outside His intended purpose for one's life. Yan pala yung sabi ng spiritual lostness. Na ikaw ay walang relasyon sa Diyos at nabubuhay ka labas sa nais niyang ikabuhay mo. If you are living to the outside of God's will and without relationship in Him, it means you are in a spiritual lostness. Akala mo lang, close kayo ni Lord, pero ito lang hindi. Kasi wala kang relasyon sa Kanya. It is not merely about being physically or emotionally drift, but signifies a deeper disconnection from the Creator. Pag sinabing deeper disconnection, wala talaga kayong relasyon na malalim ng Diyos. This condition is universal to all humanity as a result of sin. Ano sinasabi sa Romans chapter 3 verse 23? For all have sinned and fall short of the glory of God. This is the universal situation sa lahat ng sangkatauhan na ang lahat ng tao ay nasa state of spiritual lostness.
The core of spiritual lostness is the stems from humanity's inherent sinfulness and rebellion against God. Ito yung kailangan nating maunawaan. I will give you this verse and I want you to understand this very important verse in the Bible. Okay? Kailangan maintindihan ito. Ano sabi doon? Romans chapter 5 verse 19. Ano sabi doon? For just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners. Sino yung isang nag-disobey sa Diyos? Adam. So maliwanag pala, hindi pala tayo ang disobedient. Okay? I-clarify natin ha. Kailangan maliwanag to. A little bit theology muna tayo. Sino raw ang nag-disobey? Tayo ba? Hindi. Minana lang natin yung spirit of disobedience. Nananaytay sa ating dugo, sa ating kalamnan, yung disobedience na ginawa ni Adan. Ang sabi ng Bible, for just as though the disobedience of a one man, many were made, we are made sinners because of Adam. At alam natin, yung kasalanan ang naglayo sa tao sa Diyos. Amen ba? At yung kasalanan ang magbibigay sa atin ng judgment sa galit ng Diyos. Tandaan niyo yan. But first and foremost, we are not the one who disobey God. Is our forefathers. Sino? Si Adan. Ngayon, dahil na yung kasalanan na magbibigay sa atin ng pag-uusga ng Diyos, anong ginawa ng Panginoon? Gusto niya ba ang taong manatili sa kanyang judgment? Hindi. Ito yung maganda. So also, sabi niya ganyan, through the obedience of one man. Sino yung one man na yun? The many will made righteous. Kaya ngayon, alam mo na meron tayong kasalanan mula kay Adan at yun yung ating minana sa kanya, kaya tayo naging disobedient ngayon. Kaya from time to time, nag-disobey sa Panginoon. Kasi bakit? We have this kind of, ano mo tawag dito? Genes. Spiritual genes sa kay Adan. Na kung saan, kahit ayaw mong sumunod sa Panginoon, gusto mo sumunod sa Panginoon, pero ang nangyayari, hindi mo siya nasusunod. Kaya nga sabi ng Apostle Paul, di ba? I want to do something good, but I cannot do it. Kasi nga, mayroong genes, spiritual genes from Adan, na sa ating nananalaytay, na nagkakos sa atin na i-disobey ang Panginoon. Ngayon, gustong putulin niya ng Diyos. Okay? Yung genes na yan. Gusto niya nang alisin niya sa magitan ng isang tao rin. Sino yun? Jesus Christ. Kaya nga, once you are in Christ, kaya maliwanag, di ba? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If you are in Christ, di ba liwanag? You are now a new creation. Pag bago ng nilikha, disengage ka na sa luma. Kaya nga si Lord, bago yung gagawin niya sa'yo. Kasi bakit? Gusto niya kasing mawala na yung lumang pagkatao na kung saan connected ka kay Adan. At ang kalakasan mo ngayon, galing sa Diyos para masunod mo ang kanyang kalooban. Eh, bakit pa rin, Pastor? May mga nagkakasala pa rin ng mga Kristiyano. Of course, we are not yet perfect. Kumbaga, nahirapi ka kasi, para bang nagamay mo kasi. Di ba yung parang tinatawag na behavior? Naging behavior mo, gumawa ng gano'n, even in your subconscious. Kaya nagiging act ka pa rin na gano'n. Sometimes, nagagalit ka pa rin, nagkakasala ka pa rin. Pero once you understand that you are now doing something wrong to the Lord, eto dapat yung nagbibigay ka naman ng repentance sa Kanya. Sabi ng Bible, ang anak ng Diyos ay hindi namumuhay sa pagkakasala. Iba that you are living in sin, kaysa yung nakagawa ng kasalanan, pero nilimot mo na, hindi mo na ginawa, yun ang ibig sabihin ng buhay na may kabanalan. Tataka, sinasabi niya Kristiyano siya, but he is living in sin. Question number yun.
Yes, maybe sabihin natin may grace ang Panginoon. Yes, ipag-pray natin yung mga tao na yun. Pero maliwanag sa Bible kasi, na once you are in the Lord, you are now a new creation. Ibig sabihin, yung ibibigay na buhay sa'yo ng Panginoon, wala siyang desire para gumawa ng kasalanan. Kasi bakit? Galing siya sa langit. Di ba? So, John chapter 1 verse 13, ano sabi doon? Being born of God is not by the will of men, but born from above. Kaya nga, ang tao may Espiritu ng Panginoon, maybe di ba sabi nga may nag-aaway sa loob, di ba? Yung illustration ng isang black na hayop, tsaka puti na aso. No? Asong itim, tsaka asong puti. Tinanong yung, tsaka yung isang Indian, kasi that story is from the Indian saying. Sabi niya ganyan, paano rin mo nag-discipline yung katawan mo ng maganda? Sabi ng isang bata doon sa monk na Indian. Sabi niya, you know what, I have two wolves in my life. The black one and the white one. Sabi niya ganyan, so sino yung mas malakas doon? The one I feed. Same struggle for us right now. Sin is real. Amen ba? Totoo po. Pero ang tanong, meron ka ng Espiritu ng Panginoon, ano ngayon yung mas papakainin mo sa buhay mo? Ano ngayon yung mas bibigyan mo ng kalakasan? Yung dati mo pa rin bang sarili na inalis ka ng Panginoon, or yung bago mo ng buhay kay Kristo na dapat mong lakas? It's about your choice. Kaya maliwanag, doon sa Romans chapter 5 verse 19, na una, hindi po tayo ang nag-disobey sa Panginoon, si Adan. So namanap po natin yung spirit of disobedience, at yung disobedience na yan ay salungat sa nais ng Panginoon. That's why we are condemned. But pinutol ng Panginoon yun through our Lord Jesus Christ. Kasi bakit? Ayaw niya magpatuloy ka na ikaw ay sumusuway sa kalooban ng Diyos. Kaya kailangan mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at pag-isa niyong buhay para magkaroon ka ng bagong buhay na galing sa langit. Ang tawag dyan, being born again. Maliwanag mo ba? Klaro, di ba? Kaya ngayon mga anak ng Diyos, yes, agawan pagkamali yan, pero alam ko, bumabawi rin niya sa kanyang kalooban. Lord, mali talaga yung ginawa ko kanina. Lord, nagtaas na naman ako ng nag-isip naman ako ng mas mali talaga yun. Pag meron ka ng ganyang awareness, ibig sabihin, you have now the spirit of faith. Amen? Pero kung wala, diretso pa rin gumawa ng pagkakamali, questionable ang buhay Kristyano. So, the reality of lostness. So, the Bible explains that God created humanity for a relationship with Him. But sin has broken this connection, resulting in estrangement. Ibig sabihin, we are become now estranged to the Lord. Kaya nga, may mga kataga ba kayo naririnig na, ba't ka mag-church, baka masunog ka. That's isa yun sa implikasyon na these people are estranged to God. Nung bago ko sa pagiging born again, yung mga sabi ko, yung mga tropa ko, sabi niya ganyan, Rabi, baka mamaya masunog ka naman, dadala ko yung Bible. May mga naisip. Kaya nasabi yun, indikasyon yun that they are estranged from the Lord. Wala talaga sila, malayo sila doon sa nais ng Panginoon. Ano sinasabi na Isaiah chapter 59 verse 2? Your iniquities have separated you from God. Ang naglayo sa'yo. Diba sa mga boy OFW, sa mga matagalan sa abroad. Tatay ko po, nag-abroad po siya ng 12 years. Pero nung umuwi po siya, totoo lang, tatay ko siya pero deep inside, strange po siya sa akin. Do you get my point? Di ba? Alam na mga tao na may Diyos. Alam ng mga tao na mapagmahal ang Diyos. Di ba? But the reality is deep inside of them, strange ang Panginoon. Sabihin, wala sila deeper connection sa Diyos. The same with my father, 12 years po siya nag-Saudi. Pag-uwi niya, may mga pasalubong siya. Tutuwa ako, pero in totality, yung connection mo talaga sa kanya malayo.
Kumbaga, nirespeto ko na lang siya, dahil tatay ko siya. Pero sabihin mo yung talagang yayakapin ko siya, lalampingin ko talaga siya, wala ko yung ano. Parang aware lang ako na tatay ko siya, yun lang. Many people ganyan po karamihan ng mga tao. Aware sila na may Diyos. Aware naman sila pwedeng magsamba every Sunday. Aware naman sila dapat magbasa ng Bible. Aware naman sila dapat nag-pray. Pero tanong, yung mga bagay pa rin nagagawa pa talaga nila. Sabihin, pag hindi nagagawa yan, they are disconnected to the Lord. Kasi bakit? Magagawa mo lang yan pag meron kang Spirit ng Diyos. Amen? Your appetite is for the Lord. Kaya sabi ng Bible, ang mga taong walang Espiritu ng Panginoon ay walang kagana-gana sa mga bagay na spiritual. Kaya pag dumaan sa point na wala na kayong gana sa prayer life, sa pagbabasa ng Bible, evaluate your spiritual life. Lord, meron ba akong Espiritu na nagpumula sa iyo? Okay lang po na makaranas mo siya ng spiritual dryness. Totoo po yan. But we need to cry out to the Lord. Give me more, Lord God. Ayaw kong ganitong bagay. Kaya nandiyan sa dalang Panginoon. So this separation can be seen in feelings of emptiness, guilt, shame, and longing for meaning that earthly pursuit cannot satisfy. You know what? Ang kagandahan ngayon sa mga sa media, meron po isang napanood na grabe yung tattoo niya sa katawan. Hanggang sa mukha. Nung na-born again po siya, alam niyo po ginawa, pinaalis po yun. Pinaalis niya. Ang dami na ngayon mga testimony sa social media. Siyempre, binabalot ko talaga totoo yung mga tao. Totoo. Isa lang sa wall ko yung lead singer ng sino ba to? Yung Korn ba, Richard? Yeah. Yung gano'n yung mga boses, di ba? yung talagang garagal yung boses. You know what? Na-born again ko yun. Rock metal po yun. Talagang pag pinakinggan mo talaga yung music, talagang grabe. Kung hindi ka sanay sa ganun genre talaga para mawawasan yung tenga mo. You know what? Nakilala niya ang Panginoon. God is working. Sa mga tao pa, tingin natin walang pagbabago, no? God is working. Kasi bakit sabi niya ganyan? I have faith, I have everything, but this emptiness in my heart. At nagpundulan doon ay ang Panginoon Jesus. So spiritual lostness also carries eternal consequences. Without reconciliation to God, through our Lord Jesus Christ, the person remain under the judgment of sin. Ano sabi sa Romans chapter 6 verse 23? Warns us that the wages of sin is death. Tandaan natin yan. Referring to eternal separation from God. So spiritual lostness is a state of estrangement from God that affects every aspect of our life and eternity. Yet it is a condition with remedy. Ito yung magandahan dito. The redemptive love of God through Jesus Christ for the spiritually lost, hope lies in repentance, restoration, and the joy of being found by the loving Savior. Don't worry. Wala ka ngayon sa Panginoon. You are lost spiritually. Don't worry. Meron pong tayong gamot yan. Nagbigay ng Panginoon. That is the grace of God. Christ died for everyone. Not just for me, but to every human kind. Kailangan natin ipahayag yung mabuting balita na ito. Ito yung totoong tunay na mabuting balita. And the last reality is the reality of being saved. In the Jewish context, mga kapatid, being saved means for them is being saved from harm. Being saved under the colonization of other nations. Yun yung kanilang perception ng kaligtasan. Na sila ay maligtas sa mga anything na sumasakop sa kanila. Yan yung mindset ng mga Hudyo with regards for saved. Kasi alam nila na they are the covenant people. Na masisave lang sila sa pamamagitan ng pag sila nakawala sa mga uma-under po sa just like the Jewish or the Israelites under Egypt. Diba? Under the Babylon, under the Assyrian. So kung nakakawala sila doon, ang ibig sabihin, we are saved through our Lord.
through our God, Yahweh. Pero in the New Testament, being saved is being saved from condemnation to the eternal condemnation. Yun ang nire-refer na kaligtasan. Na the greatest sacrifice is our Lord Jesus Christ. So ano ba yung reality? What are the reality that we are really saved? So ano ba yung katotohanan talaga na tayo na nandito ay ligtas? Tanong ko sa inyo, totoo bang ligtas na kayo? Ha? Are you confidently now saying to yourself in the front of our Lord Jesus Christ that you are really saved? Baka hindi pa. Kasi pag hindi pa kayo convinced na ligtas kayo, there's something wrong in your spirituality. Ibig sabihin, hindi mo talaga naiintindihan pa yung good news sa buhay mo. So let me give you 3 realities that you are really saved. Okay? Number 1 is, the reality that you are saved is, there is already a purpose in your life. Salvation provides a sense of purpose. Nung niligtas sila ng Panginoon, biglang nagkaroon ka ng kalinawan, meron pala akong purpose sa aking buhay. Isa yan, kaya kung alam mo na yung purpose mo, ibig sabihin, ligtas ka. You are really saved. So, salvation provides a sense of purpose, guiding believers towards life of service and mission. Saved individuals are called to live out God's purpose in this world. Tinawag tayo para mamuhay sa kalooban ng Panginoon, at that is our purpose now. Amin po ba? Kaya nga pag-isip mo sa umaga, dapat ang una mo sasabihin sa sarili mo, Lord, I want to live in my purpose. Ibig sabihin, to the calling that you give it to me. Hindi lang yung pag-isip ng umaga, papasok na naman. Ako rin din ako. Dahil ko nag-usap ni Ami, ano oras na ba? Alas 6, mamaya na, mga 6:10 na babamos. Di ba? Sometimes, buti pa yung trabaho, di ba? Naiisip natin, pero yung purpose natin on that day, na-remind ba tayo? Ate ka lang may purpose pala ako this day. That is to glorify your name, di ba? That is to honor you. So nakakalimutan natin eh. You need to be reminded that our purpose is not just to work here in Korea, but to live out according to God's will. Yan yung pagkatawag natin. Pangalawa, so hindi lang alam mo na yung purpose mo, dapat meron ka ng belongingness and community. Of course, once you are saved, meron ka talaga dapat family of believers. And we are here. Ito yung na family of believers. Tayo po yung mga pamilya ng mga tinawag ng Panginoon. At ang tawag dyan sa atin ay, church. Church means the group of God's believers. Hindi po ang church, ito yung building, hindi. Ang church po tayo. Okay, kasi bakit? Once na tayo ay naligtas, dapat meron tayong pupuntahan. Meron tayong community of the believers. Through salvation, individuals become part of the body of Christ, which is the church. They will find a spiritual family, support, and shared purpose. Kaya sa kabibilangan mo na family of believers, doon ka dapat mas lalago at doon ka dapat mas matututo sa purpose mo sa Panginoon. And itong ating fellowship na to, magtuturo sa atin kung ano yung talaga purpose natin as a church. Kaya, mahalaga na alam natin the reality that we are saved. The last is, ito maganda. Yung katotohanan na ikaw talaga ay ligtas na is access to God's presence and guidance. Ibig sabihin, hindi mo kailangan hintay every Saturday, prayer meeting, para lang access mo yung presensya ng Panginoon. Amen ba? Ibig sabihin, daily, in your private and personal life, you can access God's presence and guidance. Ibig sabihin, pag nangyayari sa yan, isa yan sa katunayan na ikaw ay ligtas na. Kasi bakit? Ginagabayan ka ng Diyos.
Have you ever sometimes feel that the presence of God is in your heart? Narasan niyo ba yun? Na habang naglalakad kayo, nagkakape, anything, nagbabike, nagbibilyar. Ha? Ano? Pwede ba yun? Then, habang nagbibilyar ka, naramdaman mo yung presensya ni Lord. Ha? Habang nag-motorbike, Mother Angel, di ba? Layo ng, ang layo talaga ng inuwi pa ni Mother Angel, no? Para lang sumamba at maging part ng ating gawain. Alam ko minsan, pagod na po si Mother Angel, but I believe ito yung pamilya kung saan nilagay siya ng Panginoon dito. Kaya minsan, ipag-pray si Mother Angel, no? Malayo, ano nga lang, nag-i-snow. And sa encouragement, Mother Angel, na ikaw ay nakapunta pa rin ito kahit malayo yung pinutundaan. Access to God's presence and guidance. Napakahalaga po nito bilang isang Kristiyano. We have the presence of God. Kaya simula na ikaw naging Kristiyano, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Amen? Since na Kristiyano, di ka mapansinin ng mga maraming mga tao, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang iyong tagapagligtas. So in Luke chapter 15 verse 10, we witness the heart of God. Amen? Nakita natin yung puso talaga ng Diyos sa atin. His unrelenting love pursues the lost, offering forgiveness and the power to transform life through repentance. Ano tatlong bagay? The reality of God's grace, the reality of the lostness, and the reality of being saved. So as we reflect on these truths, when we move to respond to the repentant heart, aligning again ourselves with God's will, and embracing His grace. Let this call of repentance and the grace of God shown in Luke chapter 15 verse 10 inspire us again to live under the presence of God. Let us live as reflection of God's transformative grace, celebrating His mercy and extending His love to the lost and to the broken world. Kaya nga, mahalaga po mga kapatid, na sinishare po natin ang Ebanghelyo ng Panginoon sa ibang mga tao. So it is our responsibility to share the goodness of God to others. Why? Because based on Luke chapter 10, verse 15, nakita po natin kung paano ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Inibig tayo ng Panginoon at yung pag-ibig na yan na natili sa atin at yung pag-ibig na yan, ibahagi rin natin. Maybe, tataka tayo, Pastor, talaga mo kailangan gawin yan. Kung hindi pa natin ngayon naiisip talaga na magbahagi sa ating Panginoon, pray for now in yourself. Lord, it seems like a little bit hindi pa ako ganun ka-ready mag-share ng word of God. Pero kung ito yung katotohanan ng yung kalooban at yung salita, Lord, pray, bigyan mo ako ng puso. Hilingin sa Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng mata. Paano mo tignan yung mga taong wala sa'yo? Bigyan mo ako ng puso. Paano ko abutin yung mga taong wala sa'yo? Kasi ako inabot mo, Lord, share to me your heart and eyes in order for me to share your good news to others. Hindi naman sinasabi ni Lord na mag-share ka ng napakarami na. No. Kung ano lang po yung kaya natin, kung ano lang po yung nakikita mo, pwede mong ilatid sa Panginoon, pray for now, for that person. Kasi may pangako ang Panginoon sa mga taong gagawa ng kanyang kalooban. Ano sabi sa Matthew chapter 28, verse 19 and 20, I am with you to the ends of the earth. Now mga kapatid, itong first Sunday of this year, matagpuan po natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay at magawa natin ang kanyang buhay. Amen po ba? Let's pray. Hallelujah. Lord, maliwanag po yung salita mo sa Luke chapter 15. Nagdiriwa ang sangkalangitan. Nagdiriwa, Panginoon, ang mga anghel sa langit. Pag meron isang makasalanan na nababalik po sa iyo, isang makasalanan, Lord, na nare-realize nila ang pag-ibig mo sa kanilang mga buhay.
Lord, I pray na sa munting church po na ito, Lord God, ang KCPC, ay maging daluyan ng pagmamahal na ito sa ibang mga tao. Prepare our hearts, Lord, to reach out those people na nandiyan sa paligid po namin na kailangan na, Lord God, ng attention ng iyong pagmamahal. I pray, Panginoon, sa aking mga kapatid, na nabuksan po yung aming kaisipan, yung kahalagahan, Panginoon, ng evangelism or pag-share ng iyong salita sa iba namin mga kapwa Pilipino. We thank you and we honor you for this reminding for us na ito ngayon magiging foundation namin why we are doing the church of yours. We thank you and we honor you, and this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Ipag-isamaan ng Diyos sa buhay. Hallelujah!